So what's up mga kapiso, ako nga pala si Action ng PisoNet DIY. Today's video guys, magde-demonstrate ako ngayon ng paano magbutas ng yung mga hole, yung ginagawa ko sa slim box, ayun o. So meron akong dalawang box doon, kung papakita ko sa inyo mamaya kung paano magbutas. Or tuturuan ko yung mga techniques or mga tips and tricks ng pagbubutas ng exhaust fan. Tatry natin kung yung isa walang formica, yung isa naman may formica. Ito yung mga tools na ginagamit ko. Kailangan nyo ng hulso set. So, ito yung hulso set na ginagamit ko guys. So, kung saan nabibili to, ilalagay ko lang yung link down in the description ng video na ito. So, hindi to nabibili ng paisa-isa guys ha. So, set talaga ang bentahan nito. So, may nagtatanong kasi sa akin, "Uy Christian, may nabibili ba niyan paisa-isa?" Kasi yun lang kailangan ko, yung 120mm. Yung para dito. So, walang patingi-tingi dito guys ha. Set talaga siya. Right? Tapos kailangan nyo ng gloves, kailangan nyo ng barena. Sa barena naman guys, ang gamit ko ito 450 watts na skill. Matagal na to eh, medyo nasira na nga to dahil nag-overheat siya. So ayan na, 450 watts yung gamit ko. So mas nire-recommend ko pag malaki yung diameter, nasa 550 pataas. So mas para malakas yung power niya. So siguro mga 600 yung mas maganda yun. Pero itong gamit ko, pwede naman, kaya naman yung 450 watts. Kung may 450 watts na kayo, okay na to. Pero nare-recommend ko yung mas mataas, mas maganda. Para yung ano niya, cutting hindi mahirapan yung ano. Okay, lalo na sa mga malalaki yung diameter. Tapos sa barena guys, kailangan nyo rin yung handle. Pag hindi pa kinakabili ng barena, mas maganda bumili na kayo na may handle. Ito, katulad nito. Kasi nung binili ko to, kasama na siya. So kailangan nyo talaga ng handle para medyo ang puwersa kasi, lalo na pag malaki yung diameter, pag ganyan yung hawak mo, hindi komportable yung position, alam mo nang pag ganyan. Kasi 'di ba pababa yung press niya. Okay, tapos mas maganda yung may handle siya para yung puwersa mo nandito, then pababa. Mas komportable dun sa position mo or yung paghawak ng barena, 'di ba? Okay? So sa barena, meron akong isang method guys na paano pagbutas. Kunwari, wala kayong hulso, siguro gawan ko na lang ng separate video, yung gagamit ng jigsaw. Yun yung ginagawa ko dati. Ang pangit naman dun, hindi siya perfect circle. So tapos, ito naman, ayan, ito na yung dati kong matagal ko na ginagamit, itong 102mm. Mamaya ituturo ko sa inyo kung ano yung tamang diameter. Okay, tapos sunod last is gamit kayo ng plies. Siguro pag nagtatanggal kayo, kailangan nyo ng yan dito. Tatanggalin nyo, diba? Pag kunwari magkakabit or magtatanggal, magpapalit kayo ng diameter, yun, kailangan nyo ng plies. Yun yung ginagamit ko. Or hindi ko lang po anong sukat, siguro nasa 17 ito yung sukat nito. Ako kasi ginagamit ko lang plies. Misa kasi pag mainit, diba, syempre yung rotation yan matagal, tapos nag-ano siya ng mainit na bakal. So ginagamit ko ganyan. And then after nun, naka-gloves ako para hindi ko mapaso, ganun. Right? So safety first guys. Wear gloves, tapos yung protective sa eye, yung goggles, importante yun. Or pag naingayan kayo, mas maganda yung sa tenga, maglagay na din kayo. Alright, so yun, balik tayo dun sa hulso set. So ngayon guys, may ini-include na kung yung panghasa. Ito yung metal triangular na file, which is kailangan nyo talaga kasi ito, nasira to, actually nasira na to siya eh, dahil hindi ko hinasa. Sinabihan lang ako nung uncle ko na yun, hasain daw muna bago every time na magbubutas. Okay? So kailangan kasi hasang-hasa para hindi makina ng barena nyo, yung motor ng barena, para hindi agad masira. Ito nasira na kasi ito eh, medyo hindi na maganda yung ano niya. Kasi dati kasi nung una bago-baguhan pa lang ako, nangyari is hindi ko hinasa hanggang sa yung motor nahirapan na, hanggang sa nag-overheat. Ayun, hindi na umano, medyo ano na, pero okay pa naman, nagagamit ko pa naman. So meron din to sa shop section ng page, so link ko na lang sa video. Tapos ito guys, ito yung yung malaki, makikita nyo dalawa, so malaki yan. Ang gamit lang nito is
Pag malalaki siyang diameter. So, makikita nyo bakit wala yung isa lang yung ano. Ang gagawin nyo, tanggalin nyo lang to gamit Allen na kasama na dun sa set. Tapos, pull nyo lang. Ayan. Tatanggalin nyo lang. Then, ililipat nyo. After nyong malipat, hanapin nyo lang yung Allen. Sino ba yun? Yan. Hanapin nyo lang. Lusin lang konti. Then, ipasok nyo. Then, align. Tapos, yan. Then, sikipan nyo na. Ito yun sa mga maliliit na diameter. So, etong malaki is pang malalaki. Siguro, ang starting nito, ito nga pala guys yung whole set, from 19mm. Ayan, 19mm hanggang 127mm. Yung fan, exhaust fan na ginagamit namin is yung 120. Kaya lang medyo may excess lang ng konting millimeter. So dati ginagamit ko itong 127. Syempre pag malaki mas maganda, 'di ba? Pero medyo pagka yung sa barena, medyo yung wattage nyo 450 ganun pababa, 500 pababa, sabihin natin 500. Medyo hirap kasi makina. So ang gamitin nyo na lang siguro is yung 102mm. Ito. Experience ko lang guys, hindi ako expert sa mga tools, sa mga ganito, lang disclaimer. Pero based on my experience lang, ito yung ginagamit ko, yung 102. Ito, matagal ko ginagamit, 2 years ko na ginagamit ito, almost 2 years na. Right? So, from 19 inches to 127mm. So, ulitin ko lang guys, 127mm, yung sukat ng fan, yung exhaust, yung ginagamit namin sa Slimbox is 120mm. Standard yun. Tapos merong maliit na fan, yung 80mm. So hindi siya sukat dito, walang 80 dito eh. So ang gagamitin nyo is 90. Ay 89 pala, 89mm. Ito. Okay, so 127, tapos 102, tapos 89. Ito yung yung standard na 80mm naman, yung maliit. So yan, yun yung ginagamit. Okay, so yan, binigyan ko yun ng tip kung paano yung hole ng diameter, anong gagamitin nyo. Gumamit kayo ng 127mm kung yung barena nyo is malakas. For example, 550 or 500 watts pataas. Gamitin nyo to, okay lang yan kasi hindi siya mahihirapan magbarena. Kasi the wider the diameter, mas hirap yung makina, 'di ba? Kasi wide yung then yung press nyo medyo mahirap. So mas mahirapan yung motor ng barena. Okay? So pagka below 500, gamitin niyo yung 102mm. So okay lang naman, kaso bitin nga lang yung sa diameter niya. Pero makakalabas din naman yung exhaust. 'Di ba? Importante naman na 'yun, Check niyo yung sukat, guys, Meron lang 18mm. Okay, i-demonstrate ko na sa inyo. So, may mga katanungan lang kayo, just leave a comment. Bubutasan natin is yung walang formica. Then, after nun, may formica. Then, bibigyan ko kayo ng feedback kung anong mas maganda or mas okay. Pipiliin nyo before mag-formica or yung may formica na. So, ito guys, mag-start na tayo. So, bago nyo muna butasan, gamit kayo ng gloves. Tapos, dito sa is hahasain nyo na. So gagamitin nyo na yung metal triangular file. So gagawin natin is one stroke lang pa forward. May diin, guys, Okay, demo ko sa inyo. So diin, forward, ayan. Gamitin nyo lang hanggang sa lahat ng ngipin yun. Ayun, napapansin nyo parang kumikinang. Ayun, So diin nyo lang one stroke. Wag yung ganun. Parang ang kasi, one stroke pa forward. Yon. Madiin. So pag naano yung ngipin lahat, paghasa na, yun, kabit nyo na sa barena. Nga pala guys, kung ikakabit nyo, wait lang, may tuturo lang ako bago natin kabit. Kasi ito nakakabit na. Nakita nyo yung plate na yun, ayun, Yung sa back plate nya. Ito.
So pag ito kasi ito yung i-demonstrate ko sa inyo yung luma kong ginagamit. So pag gagamit kayo ng yung bago, ito na yun. Pambenta kasi to guys eh. Bawal gamitin. Pasensya na. Yung luma ko na lang ginagamit ko. Mulubi ako sa ano. And so kailangan nyo ng plate para syempre kailangan ng support or yung bracket para hindi kagad ma-oblong yung ano yun, itong diameter, itong hulso, di ba? So pag gagamitin nyo na yan, so lagay nyo lang yung support na bracket nya or yung plate, then kabit na lang to. So pagkabit, tapos yung plate sok-sok na lang doon sa dalawang butas ha. Ayan. Yung nut pagka ita-tight nyo or sisikipan. Ayan. Huwag yung masikip na masikip. Alalay lang para pag kunwari tatanggalin nyo, hindi kayo mahirapan. Kasi mamaya guys, ituturo ko sa yung technique. Kasi di ba pag naguhulso, may iwan na kahoy dito eh. So yun yung parang medyo nakakaasar minsan kasi tanggal kabit ka nyan ang mangyayari. So tuturuan ko kayo mamaya ng technique paano maano yung kahoy, yung matanggal kagad na hindi na kayo magtanggal kabit nito mamaya. Okay, so mamaya yun yung tuturo. So for the demonstration na our purposes, ito na yung gagamitin ko, yung matagal ko nang ginagamit. So kabit natin sa barena. Then i-lock nyo na lang guys, higpitan nyo. Okay, so check mo na guys kung yung rotation niya is tama. Diba kanina kinabit na natin. So check nyo muna kung yung rotation niya is pantay. So guys, ito kinabit ko na yung handle. So mamaya, diba mamaya is matagal yung rotation. Mamaya sineset ko kasi kunwari ganyan. Meron yung mga barena dito yung parang ilalak nyo yung press para tuloy-tuloy yung andar. Press nyo lang. So yun yung ginagamit ko guys para ma-lock siya. Ay ma-lock siya. Para hindi rin medyo nakakapagod din kasi kaka-press ganun. Sumasakit yung bandan dito ko. So yun lang yan. Tip, gamitin nyo yung lock ng barena nyo. So ito na guys, magbubutas na tayo. So first muna is check nyo muna yung sa butas. Then press nyo na. Ibubutasan mo natin guys, then para ma-reach na yung ano dito, tawag doon, yung ngipin. So dahan-dahan lang. Ito yung tip na inano ko sa inyo. So dahan-dahan lang. Yan. So yung press ng katawan nyo is i-press nyo lang papunta doon. So ito yung kinaganda na bakit may handle. So pag na-press nyo na, pag malapit na kayo, then dahan-dahan lang. Yun, umano na yung ngipin yun, nakita nyo. Kumapit na yung ngipin. So pag kumapit na yung ngipin dyan, so pwede nyo na siyang paandar, yung rotate na, yung tuloy-tuloy na, okay? Napansin yun guys, yung parang may kumakapit. So ibig sabihin yun, alalay lang doon. Hahawakan yung mabuto yung barena. So yung force ng katawan nyo, ilagay nyo dito sa barena para yung kapit ng ano is mawala, okay? Pagka kumakapit, ibay nyo yung posisyon. Baka wag nyo munang i-press ng down kasi mas mahihirapan kayo. Ang gawin nyo muna is light, des dahan-dahan, okay? Light muna yan. Tapos pag ganyan na yung rotation, tuloy-tuloy nyo na, then ilock nyo na yung dun sa barena, okay? So yan, yung gagawin ko is lalak ko na. Tapos nyo guys, yung parang yung ginagawa ko is yung ginagalaw ko. Ito yung tip na mabibigay ko para hindi may stuck yung kahoy dito sa loob ng tawag ito, ng hulso. So ang gawin nyo, isayaw nyo yung barena
or ang gagawin nyo is tanggal kabit. Kunwari, mag-reach na kayo ng mga 50% nung butas, ay nung drill, to iangat nyo, kabit iangat. Tapos, sayaw-sayawin nyo lang. Okay, so gagawin natin. Guys, nakita nyo, hindi siya nag-stuck. So, nalaglag dun sa loob. Ikunin natin. Ayan. So, nalaglag siya. So, hindi nag-stuck. So, hindi na kayo mahirapan. Tanggal kabit. Last time kasi, nakakuha ko lang yung technique na to. Siyempre, sa experience ko na din. So, ang ginagawa ko, yun na. Kasi, dati kasi, ang ginagawa ko is tanggal kabit. Medyo tumatagal yung gawa mo. Okay? So, after natin magbutas, kunwari nabutas nyo na, kailangan nyo pala guys ng liha. Nasa yung liha, Dok? Ito guys, nakalimutan ko pala yung lilihahin nyo after yung butasan. Ito yun na yung butas ng hole saw. So gagawin nyo is hindi siya medyo may magiging tira-tira yan. So yun guys, after na natin lilihayin natin. So ito gagawin natin is lilihayin natin after nun. Para kunwari dito kasi para kang nililiha, para wala siyang parang nakaumbok. Di ba magkakabit pa kayo ng formica. So yun yung gagawin nyo. So gagawin namin na guys is tatry natin yung isa, yung which is yung may formica na. Ayun. So gagawin natin check natin kung anong magandang finish ito or yung sa isa. So mangyayari mamaya is bubutasan ko muna to. Ay lalagyan muna din bubutasan. Okay? So okay guys, ito naman gagamitin natin yung sa may formica naman. Check natin kung ano yung mas maganda, kung may formica ba or wala. Okay? So ito na, anuin ko na. So naglagay na ako ng mark, ayun nun, sa gitna guys. So ano yun na lang dun sa may drill bit. Then pag na-align nyo na, so kanina, kung ano yung ginawa natin kanina, gagawin din natin dito. Okay? Pag lumalaban yung ikot guys, ang gawin nyo lang is tapakan nyo lang yung box. Medyo pumapalo kumakapit kasi ngipin dun sa kahoy, kaya yun, lumalaban yung motor, yung barena. Yun. So yan, maluwag na siya guys. So pinakita ko lang sa inyo yung difference kung ano yung nangyayari. Ayan, so butas na siya. So dito lang nagtatapos ang aking tutorial ng hole saw set or paano magbutas ng hole or for exhaust fan. So guys, bago nga pala makalimutan, subscribe kayo sa YouTube channel ko and like the Pisonet DIY page. Yan, for more video tutorials, tips. And also, if you want to order online yung mga parts and accessories ng Pisonet, so
place lang kayo ng order dun. Okay? So, PM nyo lang ako or add nyo lang ako sa Facebook kung gusto nyo. Maging friend ko kayo. Okay? So, yun lang guys. Subscribe. Yun nga guys. Like the video. Comment on the comment section area down below. Yun. And also, yung link ng mga pinagsasabi ko dito, ayun, nandun sa video description. Alright, so yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Action ng PisoNet DIY. Bye bye.